Ilang araw na rin palang freeze yung mga ating neon fry na beta. Hindi nga pala ako makapaniwala sa sobrang dami nila. May ipapakita nga pala sa aking bagong alaga si Tampi Story. Ito nga pala ay isang balloon molly. Sa tagal ko na nag-iisda, ngayon lang ako nakakita nito. O diba guys, napakaganda. Tara! Kaya naman isang araw maaga nga pala ako nagkape. Ganito nga pala ang ginagawa ko tuwing umaga. Maganda dito tumambay dahil may mga puno. May halaman pa dito na kumakapit sa aming pader. May puno din pala kami dito ng kawayan. Tamang-tama lang yung lilim kasi maglilinis tayo ng ating lalaganan ng mga gapi. Kung mapapansin nyo guys, malinis pa naman yung ating tubig. Malinaw na at kitang-kita pa naman yung ilalim. Ilang araw na nga pala ang nakalipas, sigurado ako lumalangoy na ang ating mga neon na fry. Ito nga pala yung male na beta na hiniram natin kay Tampi Story. Hindi ko lang alam sa sobrang liit nila kung makikita nyo pa sila sa camera. Nakakatawa kasi sobrang dami nila. Ang wish ko lang sana mabuhay silang lahat. Pag magpapalit nga pala tayo ng tubig ng ating mga gapi, dapat 50% lang para maiwasan ma-water shock ang ating mga alagang isda. Mabubuhay nga pala ang mga gapi kahit walang oxygen. Ang importante, dapat merong halaman. Gagamit nga pala ako ng siphon para makuha yung mga dumi sa ilalim ng tubig. Sa pamamagitan nito, hindi gaano mabubulabog ang ating mga isda. Grabe guys, sobrang dumi. Sa sobrang dumi ng tubig, hindi ko na makita yung ilalim ng batya. May nakita nga pala akong gumagalaw. Akala ko isda, hindi pala. Guys, makikilagay naman sa comment section kung anong klaseng species to. Naisip ko nga na ipakain nilang to sa aking flower horn. Akala ko nga ito ay isang hipon. Nakita kasi akong dalawang pakpak. Ayan guys, medyo luminaw na rin ang ating tubig. Mukhang tuwan-tuwa nga pala ang ating alagang pidort na gapi. Mabuti na lang kahit papano napadami ko na sila. Sana ganitong kulay din yung kalabasan ng kanilang mga anak. Maglalagay na lang pala ako ng ilang pirasong halaman. Nakakapagod kasi maglinis kapag sobrang dami. Naglagay na rin pala ako ng halaman na nasa paso. Nakakatulong daw kasi to para luminaw pa ang ating tubig. Nag-stock na rin pala ako ng maraming water para anytime pwede tayo magpalit ng tubig. Mabuti na lang mabilis akong natapos. Sinisigurado ko nga pala sa inyo na ito ay isang hipon. Transparent kasi ang kanyang kulay at napakabilis gumalaw. Magpapakain nga pala tayo ng mga isda. Syempre hindi tong french fries. May binili kasi ako kay Kuya Is nung isang araw na monya. Ito nga pala ay lagi kong nilalagay sa rep. Kukuha lang tayo ng konti at kapiraso. Yung tama lang at hindi tayo sosobra. Palalambutin lang natin to hanggang sa ganito ang kalabasan. Tapos niyan pwede na natin pakain to sa ating mga isda. Ito nga pala ang pinapakain ko lagi sa kanila para mas mabilis silang lumaki. At higit sa lahat para mas mabilis din silang dumami. Char. Ito naman yung mga RDSS ko na gapi. Dalawang strain lang pala na gapi ang alaga ko kasi ayoko na madami. Kailangan ko na ata silang ilipat sa mas malaki pang lalagyan. Dahil tapos na nga pala ang mission ng beta na to, ibabalik ko na siya sa may-ari. Hiniram ko lang pala to kay Tampi Story. Wala namang masama doon dahil magkaibigan naman kami. So paano guys? Tara! Mabuti na lang nandito si Tampi Story. Maraming salamat nga pala sa pagpapairam mo ng beta. Speaking of isda, meron na naman siyang bagong alaga. Ito nga pala ay isang balloon molly. Napakaganda nga pala nito at kakaiba ang kulay. Laking gulat ko, kulay puti ang kanyang palikpik. O diba guys, napakaganda. Nahaluan na kasi yan ang iba't ibang kulay ng isda na nandito. Katulad ko, naglinis na rin si Tampi Story ng kanyang mga ref tub. Mahirap daw kasi maglinis kapag maraming halaman. Hindi rin daw kasi makikita ang kagandahan ng ating mga isda. Sa mga gusto nga pala ng water plants, meron si Tampi Story. Kaya naman habang mainit, umalis ako para bumili ng batya. Ang kaso lang guys, wala dito yung hinahanap ko. Pa-square nga pala yun na parang planggana. Kita ko nga pala dito ay parang paso. Mukhang tamang-tama lang dito yung alaga kong mga gapi. Nakakataba nga pala ng puso. Nakita kasi tayo ng isa nating followers. Mabuti na lang ay meron tayong dalang stickers. Ay dyan, big shoutout nga pala sa batang to. Maraming salamat din pala kay Tropa. Nalaman niya kasi na nagbablog tayo kaya humingi na rin siya ng sticker. Kaya naman pagka-uwi ko ng bahay, agad ko na tong hinugasan para matanggal ang dumi at alikabok. Alam ko kasi na nahihirapan na sila sa ganitong klaseng lalagyan. Yung tubig din pala nila ang ating gagamitin para hindi sila manibago. Nahahawig nga pala ang RDSS sa pidort. Ang kinaibahan lang ay ang kanilang mga buntot. Naglagay na rin pala ako ng mga halaman. Magdadagdag lang pala ako ng panibagong tubig. Tapos naglagay na rin pala ako ng konting piraso ng lava rock. Dahil medyo mataas ng araw, dito ko sila ilalagay. Dito kasi ay malilim at masarap ang simoy ng hangin. Katulad ng iba ko pang alaga, sana mas mabilis din silang dumami. Tamang-tama lang pala yung nabili ko kasi hindi takaw space. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!